Mga pananalita o madalas sinasabi sa iyo ng isang lalaki na nangangahulugan na hindi ka na niya mahal. So mga kamamay, medyo masakit po ito. Pag ito na lang palagi ang inyong naririnig sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa, sa lalaking pinapahalagahan mo, nangangahulugan lang to na kailangan mo nang lumayo, na ikaw na talaga ang pumili ng sarili mong kaligayahan sa iba. Sapagkat kapag narinig mo yung mga pananalita, yung mga sinasabing ito ng isang lalaki, ibig sabihin, hindi ka na mahalaga sa kanya. Kaya mga kamamay, matuto kayong tumanggap kung ano man talaga yung katotohanan galing sa isang lalaki. Alam ko mahirap, masakit, pero kapag narinig mo yung mga pananalita na ito yung mga words na ito sa isang lalaki, sigurado ako, malaki yung chance na wala ka ng pag-asa pa na sumaya sa kanya. So mga kamamay, bago ko po simulan ang ating mga tips na to, isa lang palagi ang hinihiling ko. If ever na nagugustuhan mo, nakakatulong sa'yo, napupulutan mo ng aral yung aking mga ginagawang mga videos, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin dito. Kung gusto mo magpa-shoutout, mag-comment ka rin. Pangalan mo, kung taga-saan ka, kung nasaan ka, kung OFW ka, kung taga-probinsya ka, okay? Magpa-shoutout ka rin dito. Alright? So kung nagawa mo na yan, maraming salamat at simulan na natin ang topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga pananalita ng isang lalaki na madalas na naririnig mo sa kanya na nangangahulugan na hindi ka na mahalaga sa kanya? So number 1, ayoko nang magpaliwanag pa sa'yo. Mga kamamay, kung narinig mo na to sa isang lalaki, yung tipong hindi na siya nagpapaliwanag sa iyo at ayaw na niyang magpaliwanag sa iyo. Ibig sabihin po niyan mga kamamay, hindi na siya interesado pa na ayusin ang inyong relasyong dalawa. Sapagkat wala na siyang concern, wala na siyang pakialam pa kung ano man ang isipin mo, kung ano mang maramdaman mo. Hindi na siya nagpapaliwanag, di gaya dati, na lagi niya sinasabi, hayaan mong magpaliwanag ako. Hayaan mong may sabihin ako sa iyo kung bakit ko nagawa ito. Diba? Malayong-malayo. Kung dati sinasabi niya yon, ngayon na sinasabi niya, ayoko nang magpaliwanag pa sa iyo. Sapagkat hindi ka nakasali. Hindi ka nakasali sa gusto niyang mangyari pa. Ibig sabihin, hindi na siya concerned kung ano man ang mararamdaman mo. Okay? Wala na siyang ganang magpaliwanag pa sa iyo. Ibig sabihin, wala nang pagmamahal. Wala nang malasakit. Masakit yun mga kamamay. Hinahayaan ka na lang niya. Okay? Kung ano man yung gawin niyo makakasakit sa iyo, okay lang sa kanya. Wala siyang balak ipaliwanag sa iyo kung bakit niya nagawa yung isang bagay. Kaya kung makakarinig ka at maririnig mo sa isang lalaki na wala siyang balak ipaliwanag sa iyo ang mga nangyayari, ibig sabihin, hindi ka na niya mahal. Tanggapin mo na po yun mga kamamay, hindi ka nakasali sa plano niya. Wala na siyang balak pang ayusin ang inyong relasyon. Wala na siyang balak na bumawi pa sa iyo. Bahala na kung masaktan ka o ano. Wala na siyang concern, wala na siyang pagmamahal. Di gaya dati. So yun yung number 1 na pag narinig mo sa kanya, wala na siyang balak pang ipaliwanag sa iyong lahat, it means wala na rin siyang balak pang mahalin ka. So number 2, problema mo na yan. Yes mga kamamay. Pagka ganitong madalas mong marinig, okay, kapag meron kayong hindi pagkakaunawaan, lagi niya sinasabi na problema mo na yan. Kapag may sinasabi ka sa kanya na ang labo-labo, hindi mo maintindihan, gusto mo ng paliwanag galing sa kanya, at sinasabi niya palagi sa iyo na, problema mo na yan. Ibig sabihin, hindi niya na rin naiisip yung nararamdaman mo. Hindi niya na rin naiisip kung ano yung pinagdadaanan mo, yung sitwasyon mo, magulong-magulo ka sa lahat. Ang dami mong gustong linawin, liwanagin, pero anong sabi niya lang palagi sa iyo? Problema mo na yan. Ibig sabihin, ikaw yung nagiging problema sa inyong relasyon. Kung hindi mo maintindihan ang nangyayari sa inyong dalawa, problema mo na yan. Diba? Ang hirap, ang sakit. Ang dami mong katanungan, gusto mong malaman yung mga bagay-bagay kung bakit nangyayari na o ganyan na kayo sa inyong relasyon. Pero sinasagot lang niya, problema mo na yan. Kaya nagiging resulta ng inyong relasyon magulo. Hindi mo maintindihan. Tapos yung lalaki, lagi na lamang pabalang kung sumagot. Yung lalaki, wala lang pakialam sa iyo. Hindi na nagpaparamdam. Kapag ka ganon, ang mga sagutan sa iyo, problema mo na yon, wala nang concern, wala nang pagmamahal. Huwag ka na mag-expect pa sa lalaki na mamahalin ka niya, na magiging concern pa siya sa iyo. Mahalin mo ang sarili mo. Yan ang pinakamagandang magagawa mo. So number 3, humanap ka na ng iba
Ito mga kamamay, malinaw na malinaw. Sinabi niya, humanap ka na ng iba. Sapagkat, pag sinabi niya humanap ka na ng iba, nangangahulugan lang ito na ayaw na niya sa iyo. Itinataboy ka na niya sa iba. Sapagkat, sa pagkakataong yun mga kamamay, hindi na siya deserving para sa pagmamahal mo. Tinataboy ka na niya, humanap ka na ng iba sapagkat hindi na niya kayang suklian pa ang pagmamahal, ang pag-ibig na kaya mong ibigay sa kanya. Actually, napakasakit din ito eh. Pag sinabi niyang humanap ka na ng iba, kahit mahal na mahal mo, kahit gusto mo pa siyang makasama, kahit ang tagal mo nang nagtitiis, kahit ang tagal mo nang nasasaktan, kinakaya mo. Pero siya, isang sabi niya, humanap ka na ng iba. So, doon pa lang mga kamamay dapat magigets nyo na yun eh. Hindi na siya interesado pa sa inyo. Hindi na ikaw yung cravings niya. Hindi na ikaw yung inspirasyon niya. Diba? Kapag kaganyan mga kamamay, learn how to walk away. Dapat matuto kayong maglaylo sa kanya. Siya na yung nagsabi, sa kanya na nanggaling, na humanap ka na ng iba. It means, hindi ka na deserving para sa kanya. At kapag kaganon, matuto dapat kayong makinig. Matuto dapat kayong lumayo, mahalin ang sarili. Sapagkat walang ibang magmamahal niya kundi kayo. Yung ibang mga lalaki, nangangako, hindi raw kayo iiwan. Puro pangako sila eh. Tapos pagdating ng mga mahihirap na sitwasyon na ganyan, bigla na lang sasabihin, humanap ka na ng iba. Akala mo napakadali. Pero syempre mga kamamay, wala naman kayong magagawa kundi tanggapin eh. Wala naman kayong magagawa kundi akuin. Pag sinabi niya, humanap ka na ng iba, doon pa lang dapat matuto na kayong maglaylo, lumayo, kayanin ninyo. Maging masaya kayo sa kung anumang naging desisyon niya kahit sobrang nakakadurog. Sapagkat yun ang magiging mas maganda sa inyong dalawa, sa inyong relasyon. Dahil pag sinabi niya, humarap ka na ng iba, wala ka nang marireceive na pagmamahal dyan. Yun ang malinaw. Wala ka nang marireceive na malasakit dyan, yun ang malinaw. Kaya on that day na sinabi niya, humanap ka na ng iba, lumayo ka na sa kanya. So next, kapag mura siya ng mura, ayan mga kamamay, kahit wala kang ginagawang mali, gumawa ka ng maganda at mali, mumurahin ka niyan. Halos yung mga sinasabi niya sa'yo, hindi na makain ng kuting eh, hindi na makain ng pusa sa sobrang sakit. Di ba? Alam niyo yan. Kahit wala ka namang ginagawang mali, minumura ka pa rin. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, puro masakit na salita ang naririnig mo sa kanya. Yung tipong para na bang wala kayong pinagsamahan. Yung tipong para bang hindi kanya asawa, hindi kanya partner. Kung mamura kanya, iinam. Kapag kaganyan mga kamamay, wala nang respeto at paggalang sa inyong isang lalaki. Dapat ikaw na sadya yung lumayo sa kanya. Ikaw na sadya dapat ang magbigay ng respeto at paggalang sa sarili mo. Lumayo ka na dyan. Sapagkat wala nang galang eh. Minumura ka na. Kahit nasa harap ng mga magulang mo, kung mapagsalitaan ka, napakasakit. Masakit yun para sa'yo, pero napakasakit yun para sa mga mahal mo sa buhay na ginaganyan kanya. Kaya please, huwag ka nang magtiis kapag minumura ka na madalas ng isang lalaki kahit wala kang ginagawang pagkakamali. Walang dahilan para saktan kanya in words. Walang dahilan para murahin kanya in words. Kaya please mga kamamay, mahalin niyo po yung sarili ninyo. Unahin po ninyo ang inyong damdamin. Ang hirap ma-stress sa ganyang klase ng sitwasyon. Iwanan niyo yung lalaki sapagkat wala kayong marireceive, matatanggap na pagmamahal dyan. Kapag ganyan na po ng ganyan na ipinapakita sa inyo, mura na siya ng mura. So next, okay or K. Ito madalas din po ito, lalo na sa text messages. Kapag ang haba-haba ng minessage mo, ang dami mong sinabi, tapos ang re-reply lang sa'yo, okay. Ang re-reply lang sa'yo, K, K-dot, nakakainis yung ganyan. Kapag ganyan ng isang lalaki at pinaparamdam sa inyo na hindi na siya interesado na makipag-usap sa inyo, lalo na sa text, messages, chats, pagka ganyan, lumayo na rin kayo mga kamamay sapagkat wala na silang balak pa na ibalik yung interest pagdating sa inyo. Nawawala na yung interest sa inyo ng isang lalaki kapag ganyan. Kung dati-rati, pag nagme-message kayo, ang haba, ganyan kahaba, hindi sapat ang isang scroll, pabago basahin o matapos basahin. Ngayon, ang reply lang ng isang lalaki, okay. Kung dati-rati, ang reply niya, mas mahaba pa dun sa i-message mo ngayon. Okay, doon pa lang mararamdaman mo eh, hindi na siya interesado. Ang dami ng tanong na itinanong mo sa kanya sa loob nung haba ng message mo sa kanya, tapos okay lang, K lang ang reply, K-dot. Masakit. Kapag ganun mga kamamay, matuto dapat kayong makiramdam. Wala nang interes ang isang lalaki. Dapat, tumahimik din kayo.
Huwag kayo masyadong makulit sapagkat sa bandang huli masasaktan din kayo. Wala lang interes ang isang lalaki, kaya dapat kayo na yung magbigay ng halaga sa inyong sarili. So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang ating pag-usapan. Yan yung mga bagay na kapag narinig mo sa isang lalaki, ibig sabihin, hindi ka na niya kayang mahalin. Hindi ka na niya kayang irespeto at igalang. So mga kamamayan, sana kahit paano makatulong ang mga tips na to pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So for more video and love advice, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito. So mahal ko po kayo. Next video, shoutout natin yung mga magpapa-shoutout. So mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.